Tahimik pa ang paligid. Hindi pa sumisikat ang araw, pero ang puso mo gising na. At sa gitna ng katahimikan, may bumubulong. Hindi sigaw, kundi isang damdamin na hindi mo maipaliwanag. Parang may gustong sabihin si Lord. Bago ka pa lumabas ng kama, bago ka pa harapin ang mundo, may mensahe siya para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Ang presensya ng Diyos ay nariyan, handang yakapin ka. Ang Salmo 34:4 ay nagsabi, "Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas ako sa lahat ng aking mga pagkatakot." Sa sandaling ito, huminto ka. Damhin mo ang kapayapaan, sapagkat sa bawat araw na may takot, may Diyos na nagsasabing, "Ako'y narito." Kaya halika, pag-usapan natin ang isang bagay na mahalaga, kung paano ka dapat manalangin kapag ang unang bumangon sa iyo ay ang takot. May mga araw na paggising mo pa lang, parang may bigat na agad sa dibdib. Hindi mo alam kung saan galing, pero ramdam mo, parang may iniihip ang hangin na hindi mo maipaliwanag. Kapag ganito ang umaga mo, huwag kang matakot, dahil madalas ang ganitong pakiramdam ay paanyaya mula sa langit. Isang paalala na kailangan mong lumapit, hindi tumakbo. Isang pahiwatig na may gustong sabihin si Lord sa puso mo ngayon. Hindi ito pangkaraniwang araw. Ito ay araw ng pagtanggap mo ng panibagong direksyon, bagong lakas at bagong biyaya. Alam mo ba, sa bawat paghinga mo, may pangako ang Diyos na handa mong tanggapin. Ayon sa Salmo 143:8, "Ipauna mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ipakita mo sa akin ang daan na aking lalakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo." Kaya sa halip na hayaang lamunin ka ng takot, yakapin mo ang panalangin. Ngayon, gusto kitang anyayahan na manahimik. Ilapit mo ang puso mo, dahil may sasabihin si Lord. O maghahanda tayo para sa isang panalangin na may kapangyarihang baguhin ang kabuuan ng iyong araw. Isulat sa comments, "Panginoon, kausapin mo po ako ngayon." Mag-subscribe ka na rin para sabay-sabay tayong manalangin tuwing umaga. Tahimik ang paligid, pero sa loob mo may bumabangong damdamin na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito ingay, kundi bulong ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, halika, manalangin tayo. Hindi ito basta panalangin lang, ito'y isang pagtawag, isang paglapit, isang pagyakap sa presensya ng Diyos na kailanman ay hindi lumalayo. Kahit sa mga sandaling hindi mo siya nararamdaman, siya ay nariyan. At ngayon, gusto kanyang kausapin, hindi bilang isang malayong Diyos, kundi bilang isang Ama na malapit at laging handang umaliw. Ama naming makapangyarihan, Diyos ng liwanag at pag-asa, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, hindi lang upang humingi, kundi upang sumuko. Sapagkat sa pagsuko namin, doon ka higit na kumikilos. Sa mga sandaling kami walang kontrol, doon ka higit na makapangyarihan. Maraming salamat, Ama, sa bagong umaga. Salamat sa panibagong pagkakataon na makalapit sa iyong paanan. Salamat sa pagising naming may hininga pa. Ito'y patunay na hindi pa tapos ang iyong layunin sa amin. Panginoon, maraming takot ang gustong sumingit sa puso namin. Takot sa kinabukasan, takot sa kakulangan, takot sa pagkabigo, takot sa sakit, takot sa kawalan. Pero ngayon, Ama, isinusuko namin sa iyo ang bawat takot na ito. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan at idinadaing. Hipuin mo ang puso namin. Palitan mo ng pananampalataya ang bawat kaba. Palitan mo ng kapayapaan ang bawat pagkabalisa. Tulungan mo po kaming maniwala sa gitna ng hindi namin nauunawaan. Salmo 56:3 ang sabi, "Tuwing ako'y natatakot, ako'y titiwala sa iyo." Panginoon, ito ang aming paninindigan ngayon. Hindi man namin makita ang kabuuan ng plano mo, kami magtitiwala. Hindi man malinaw ang daan, kami lalakad, sapagkat ikaw ang ilaw sa bawat hakbang. Hindi man namin hawak ang sagot, alam naming ang kamay mo ang may hawak ng lahat. Ngayon, Panginoon, hinihingi namin ang iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo.
kapayapaan na galing sa trono ng langit, kapayapaan na kahit sa gitna ng bagyo ay nananatili. Sabi mo sa 1 Corinthians 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Kaya inaangkin namin ito ngayon. Binubuksan namin ang puso namin upang tanggapin ang kapayapaan mong walang hanggan. Ama, patawarin mo po kami sa mga oras na pinangungunahan namin ang sitwasyon sa halip na maghintay sa iyong direksyon. Patawarin mo kami sa mga sandaling kami nangamba kaysa nanampalataya. Patawarin mo kami kung minsan mas pinakinggan pa namin ang ingay ng mundo kaysa sa iyong tinig. Ngayon, pinipili naming lumapit. Pinipili naming tumahimik sa iyong harapan. Pinipili naming ibaba ang sarili namin upang ikaw ay maitaas sa buhay namin. Iniaalay namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa sakit, sa kapahamakan, sa tukso at sa anumang masamang balita. Balutin mo sila ng iyong banal na presensya. Idinadalangin po namin ang aming kabuhayan, Panginoon. Ikaw po ang tunay na tagapagtustos. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Sa mga panahong tila kapos kami, paalalahanan mo kami na sa langit walang kakulangan. Sa iyong kaharian may saganang biyaya. Dinadalangin po namin ang direksyon ngayong araw. Huwag mo kaming hayaang lumakad ayon sa aming sariling pag-iisip. Huwag mo kaming hayaan sa mga desisyong hindi ayon sa iyong kalooban. Gusto naming marinig ka, Panginoon. Gusto naming sumunod kahit mahirap. Gusto naming manatili sa landas na itinalaga mo. Kaya't buksan mo po ang aming espiritual na pandinig. Alisin mo ang anumang humaharang sa pakikinig namin sa iyong tinig. Kung may mga nakikinig ngayon na may bigat sa puso, na tila ayaw nang bumangon, o yung mga napagod na sa pakikipaglaban, ngayon, Panginoon, abutin mo sila. Hipuin mo ang kanilang kaluluwa. Bigyan mo ng bagong sigla ang kanilang espiritu. Ipalaala mo na hindi mo sila kinalimutan. Sa Isaias 41:10, sinabi mo, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Salamat sa iyong pangako, Ama. Ito ang aming baon sa araw na ito. Ipinapanalangin din namin ang kagalingan sa katawan para sa lahat ng may karamdaman. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Anuman ang pangalan ng sakit, mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hinihingi namin ang kagalingan mula ulo hanggang paa. Walang parte ng katawan na hindi mo kayang abutin. Kaya inaangkin namin ngayon ang kagalingan, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Turuan mo kaming magpatawad, Panginoon. Tulungan mo kaming palayain ang mga kinikimkim naming hinanakit dahil alam naming habang kami nakakapit sa galit, nahahadlangan ng daloy ng iyong pagpapala. Kaya't ngayon, pinipili naming patawarin ang lahat ng nakasakit sa amin. Pinipili naming maging malaya sa loob dahil gusto naming maging bukas na sisidlan ng iyong presensya. Salamat, Ama, sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat sa kabutihan mong paulit-ulit. Salamat sa katapatan mong kailanman ay hindi bumitiw. Sa umagang ito, tinatanggap namin ang bagong lakas, bagong pag-asa at bagong pananampalataya. Ipinagkakatiwala namin ang buong araw sa iyo. At anumang mangyari, kami magpupuri, sapagkat ang puso naming ito ay para sa iyo. Ngayon, manahimik ka sandali. Ipatong mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Damhin mo ang tibok ng puso mo. Hindi ba't ito'y patunay na buhay ka pa, na may ginagawa pa si Lord sa buhay mo? Iyon pa lang, kapatid, ay isang dahilan na para magpasalamat. Ngayon, kung naramdaman mo ang paghipo ng Diyos sa panalangin na ito, isulat mo sa comments, "Salamat po, Panginoon, dahil naririnig mo ako." O kaya'y inaangkin ko ang kapayapaan mo, O Diyos. Ibahagi mo rin ang panalangin mong personal, pangarap mo, pamilya, kalusugan.
Sama-sama nating itataas yan sa mga susunod na panalangin. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil araw-araw sabay nating sisimulan ng umaga sa pananalangin sa gabay ng salita ng Diyos. Alam mo, may mga araw talaga na kahit anong dasal mo sa gabi, paggising mo sa umaga, ay parang may kasamang bigat ang hangin. Hindi mo alam kung saan galing ang kaba, pero ramdam mo sa dibdib. At minsan, kahit ayaw mong mag-isip, kusang bumabalik ang mga alalahanin. Pangarap na hindi mo pa naaabot, problema sa pamilya, kakulangan sa trabaho, ikalusugan na unti-unting humihina. Lahat ng yan parang sabay-sabay humahabol sa'yo sa oras pa lang ng paggising. Pero alam mo ba, hindi ikaw ang una at tiyak hindi ikaw ang huli na dumanas ng ganitong takot. Mula pa sa panahon ng Biblia, may mga lingkod ng Diyos na ginising ng takot. Isa na rito si Josue, isang leader, isang mandirigma, isang tagapagmana ng responsibilidad na iniwan ni Moises. Isang araw, siya ang gumising. Hindi lang sa umaga ng bukas, kundi sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, puno ng hamon, tanong, at takot. Isipin mo ito, kakalipat pa lang ng leadership kay Josue, tapos ang misyon niya, ang akayin ang buong bayan ng Israel papunta sa lupaing ipinangako. Ilang taon nang naghihintay ang bayan, ilang salinlahi ang umasa, at ngayong siya na ang inatasan ng Diyos, kailangan niyang tumayo. Ngunit paano? Paano mo haharapin ang takot ng kabiguan, ng pagkakamali, ng pangungutya ng iba? Ang sagot ay hindi sa lakas ng loob, kundi sa salita ng Diyos. Sa Josue 1:9, ang Diyos mismo ang nagsabi, "Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon." Isipin mong marinig mo mismo ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa iyo niyan ngayon. Habang nakaupo ka o nakahiga, habang iniisip mo ang mga dapat mong harapin, maririnig mo siya, "Anak, kasama mo ako." Ang susi ay hindi ang pagiging walang takot. Ang susi ay ang pagkakaroon ng presensya ng Diyos sa gitna ng takot. Hindi sinabi ni Lord kay Josue na huwag nang matakot. Ang sabi niya ay huwag manglupaypay, huwag sumuko sa takot. Ibig sabihin, natural lang madama ito, pero hindi ito dapat ang magdikta ng kilos mo. Hindi ito dapat ang maging direksyon ng araw mo. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagbibigay ng direksyon. Kapatid, baka ngayon may mga Jordan River ka rin sa harapan mo. Mga imposibleng sitwasyon, mga desisyon na hindi mo alam kung paano haharapin, mga bagay na parang walang kasiguruhan. Pero tulad ni Josue, gusto kong ipaalala sa iyo, ang tagumpay ay hindi nagmumula sa plano mo, kundi sa pagsunod mo. Ang tagumpay ay hindi sa kakayahan mong makita ang dulo, kundi sa paniniwala mong may Diyos sa bawat hakbang. At ngayong umaga, tanungin mo ang sarili mo, ano ang iniaatas sa akin ng Diyos ngayon? Saan niya ako gustong humakbang kahit ako'y takot? Sino ang kailangan kong patawarin? O anong responsibilidad ang kailangan kong yakapin? Hindi mo kailangang maging malakas. Hindi mo kailangang maging handa. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang sumunod. Kahit nanginginig, hindi mo kailangang hintayin mawala ang takot bago ka sumunod. Kasi minsan, habang sumusunod ka, dun unti-unting nawawala ang kaba. Dun unti-unting lumilinaw ang direksyon. Dun unti-unting lumalakas ang loob. Hindi ka nag-iisa sa paglalakad mo. Sa bawat hakbang, may Diyos na nauuna sa iyo. Sa bawat luha, may Diyos na tumatanggap. Sa bawat dasal, may Diyos na sumasagot. At baka ngayong umaga, parang wala kang lakas para manalangin. Kaya ako ang mananalangin para sa iyo, para sa direksyon, para sa katatagan, para sa kapayapaan. Sapagkat alam ko, tulad ni Josue, tinatawag ka rin ng Diyos sa isang panibagong yugto at gusto niyang sumama ka. Huwag mong hayaan ang takot ang magtakda ng araw mo. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang maging gabay mo. Buksan mo ang Biblia mo kahit isang talata lang.
alalahanin mo ang mga pangako niya. Ang sabi sa Isaiah parte 1:13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay siyang humahawak ng iyong kanang kamay na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Napakagandang pangako, hindi ba? Na kahit di mo makita may kamay na hawak ka. May tinig na nagsasabing, anak, hindi mo kailangang matakot, kasama mo ako. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo ang tinig na ito, isara mo sandali ang mga mata mo. Huminga ka ng malalim at sa puso mo sabihin mo, Panginoon, salamat, salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Ngayon kapatid, nais kong tanungin ka, anong takot ang nais mong isuko sa Diyos ngayon? Anong pangako niya ang pinanghahawakan mo? Isulat mo sa comments, Panginoon, susunod ako kahit may takot. O kung gusto mong mas personal, sabihin mo lang, Jesus, samahan mo ako sa hakbang kong ito. Kung gusto mong ipanalangin kita, isulat mo rin ang iyong pangalan o ang pangalan ng mahal mo sa buhay. Maraming nanonood na handang manalangin din para sa iyo. At huwag mong kalimutan, araw-araw tayong magsasama sa panalangin. Mag-subscribe ka at sama-sama nating lakarin ang buhay na may pananampalataya kahit may takot. Sapagkat ang Diyos na kasama ni Josue ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Gising ka sa gitna ng gabi. Tahimik ang paligid pero ang puso mo maingay. Bumibilis ang tibok ng dibdib mo at hindi mo alam kung bakit. May mga alaala, mga pangamba o minsan wala namang malinaw na dahilan pero nandyan siya. Yung pakiramdam na parang may mali, na parang may paparating, na parang may kulang, at kahit ipikit mo ang mga mata mo, hindi makatulog ang kaluluwa mo. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Maraming beses nang nangyari yan sa mga anak ng Diyos. Si David, ang hari, isang mandirigma, isang makata ng panalangin, madalas ginigising ng gabi. Sa awit 63:6, sinabi niya, sa aking pag-aalaala sa iyo, sa aking higaan, at sa mga pagbabantay sa gabi, ay ginugunita kita. Sa madaling salita, may mga oras na sadyang ginagamit ng Diyos ang gabi upang mas marinig natin siya. Hindi lahat ng paggising sa kalagitnaan ng gabi ay galing sa takot. Minsan, ito'y paanyaya ng langit. Isang tawag na, anak, kausapin mo ako. At sa halip na labanan ng takot, matutong pakinggan ang katahimikan, sapagkat sa gitna ng katahimikan, doon nagsasalita ang Diyos. Hindi siya sumisigaw gaya ng mundo. Siya'y bumubulong, kaya't ang puso lamang na handang makinig ang makaririnig sa Kanya. Kapag dumarating ang ganitong sandali, huwag mong sayangin sa pagkabalisa. Gamitin mo ito para manalangin. Magsindi ka ng ilaw, o kahit wag na, umupo ka lang. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at sabihin mo, Panginoon, nandito ako. Wala kang kailangang sabihin na maganda, wala kang kailangang ipaliwanag sapagkat kilala ka niya, mas higit pa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. At sa panahong parang walang sagot, alalahanin mong ang pananampalataya ay hindi palaging pakiramdam. Minsan pananampalataya ay desisyon. Desisyong tumahimik kahit maingay ang isip, desisyong manalig kahit wala pang kasagutan, desisyong magsalita ng buhay kahit parang patay ang paligid. Maraming beses nang napatunayan sa Biblia ang kapangyarihan ng panalangin sa gitna ng gabi. Isipin mo sina Pablo at Silas sa bilangguan, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng tanikala, sa gitna ng pagdurusa. Anong ginawa nila? Nagdasal, umawit. At ano ang nangyari? Gumalaw ang lupa, nabuksan ang pintuan. Nalagot ang tanikala, hindi dahil sa lakas nila kundi dahil sa pagsamba sa gitna ng dilim. Kapatid, baka ikaw man ay may mga tanikala na gusto mong mapatid, mga bagay na tila hindi mo matakasan, mga suliranin na paulit-ulit, mga sakit na paulit-ulit na bumabalik. Gamitin mo ang gabi bilang altar ng panalangin. Gamitin mo ang katahimikan bilang silid ng presensya. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Isang simpleng, Jesus, tulungan mo ako, ay sapat na para ilipat ang langit sa mundo mo.
Sa mga oras na gising ka at hindi mo alam ang gagawin, kunin mo ang salita ng Diyos. Kahit isang bersikulo lang, itago mo sa puso mo, ibulong mo paulit-ulit. Ang Salmo 4:8 ay nagsasabing, "Sa kapayapaan ay hihiga ako at agad na makakatulog, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay pinatatag mo akong mag-isa sa kaligtasan." Ulitin mo ito habang nakapikit. Sabihin mo hanggang maniwala ang puso mo. Dahil minsan, ang pananalig ay inuulit hanggang ito'y maniwala. Minsan naman, kailangan mo lang sabihin sa Diyos ang lahat. Walang edit, walang pino. Pati ang mga takot na hindi mo masabi sa ibang tao, sabihin mo sa Kanya. Ang Diyos ay hindi natitinag sa kabigatan ng loob mo. Hindi siya nagugulat sa mga tanong mo. Ang totoo, hinihintay ka niya. Hinihintay niyang ilabas mo ang laman ng puso mo upang mapunan niya ito ng kanyang kapayapaan. At kung minsan, hindi rin masama ang umiyak sa Kanya. Sa totoo lang, ang mga luha ay panalangin din. Ang mga luha ay wika ng puso, at bawat patak ng luha mo ay binibilang niya. Ayon sa awit 56 part 8, "Iyong isinala ang aking paglalagalag, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Kaya't huwag kang mahiya kung sa kalagitnaan ng gabi ay tumulo ang luha mo. Dahil kahit walang salitang namutawi sa labi mo, may panalangin ka ng ipinadala sa langit." Minsan din, baka gusto mong isulat ang panalangin mo, ilagay mo sa papel o sa cellphone mo, gawing journal. Minsan, doon mo makikita kung paano ka pinakinggan ng Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, buwan o taon, babalikan mo yon at masasabi mong, "Totoo nga, hindi ako iniwan ng Diyos." At bawat salita ng pasasalamat mo ay magiging testimonya sa iba na ngayon pa lang ay nangangapa pa rin sa dilim. Kung nararanasan mong magising ng may kaba, alalahanin mong hindi ka ginising para matakot. Ginising ka para manalangin, para lumapit. Para marinig mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, gising ka pa kasi hindi pa ako tapos sa'yo." At sa mga sandaling yon, kahit hindi mawala agad ang problema, may katiyakan kang hindi ka nag-iisa. Kaya't sa susunod na magising ka muli sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang malungkot, huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos. Baka siya pa nga ang gumising sa'yo. Baka may gustong ipaalala, baka may gustong baguhin, baka may gustong ipagkatiwala sa'yo. Huwag mong hayaang ang gabi ay maging simula ng takot. Gamitin mo ito bilang simula ng panibagong pananalig. Ngayon, gusto kong anyayahan kang tumigil sandali. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Isipin mong hawak niya ang kamay mo. Hindi ka niya hinahayaang maligaw. Hindi ka niya hinahayaang mag-isa. At sa mga susunod na oras, araw, linggo, manatili ka lang. Magtiwala ka dahil ang Diyos na kasama mo sa gabi ay siya ring Diyos na sasama sa iyo sa liwanag ng araw. Kung naramdaman mong nagsalita ang Panginoon sa puso mo ngayong gabi o madaling araw, isulat mo sa comments, "Naririnig ko po kayo, Panginoon." Pwede mo ring isulat ang oras kung kailan ka ginising ng Diyos o kahit simpleng dasal gaya ng, "Pagalingin niyo po ako, O Diyos," o "Samahan mo po ako sa laban kong ito, Panginoon." Ipagdarasal ka rin ng iba nating kapatid sa pananampalataya at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Hindi ka kailangang lumakad mag-isa. Araw-araw, sasamahan kita sa panalangin at sasamahan ka ng Diyos sa bawat hakbang mo. Humihinga ka ng malalim. Dama mo ba ang hangin sa paligid? Hindi ito hangin lamang. Ito'y paalala ng Diyos na buhay ka. Minsan, ang takot ay parang bagyong darating nang hindi mo inaasahan. Pero hindi ito dapat ang magdikta ng araw mo. May tatlong katotohanan na gusto kong ipagkaloob mo sa sarili mo ngayon bilang sandigan mo laban sa takot. Tatlong espiritual na armas na maaari mong gamitin agad sa umaga, sa gitna ng pag-aalinlangan habang nakatayo kang may pananampalataya. Unang katotohanan, ang takot ay may tinig, ngunit ang iyong panalangin ay mas malakas. Hindi mo kailangang makipagdebate sa takot. Hindi mo kailangang subukan patunayan sa sarili mo na kaya mo ito sa sarili mong lakas.
Sa halip, gawin mo ang ginagawa ng mga anak ng Diyos, manalangin. Gamitin ang pangalang Jesus bilang pantanggal ng kadiliman. Gamitin ang kapangyarihan ng panalangin ng umaga para ilapit sa Diyos ang takot mo, isuko mo, at saka mo maririnig ang presensya niya, hindi dahil sa takot mo, kundi dahil sa pagtitiwala mo. Pangalawang katotohanan, ang salita ng Diyos ay armas laban sa alinmang pangamba. Hindi basta salitang mababa, kundi salita ng buhay na may kapangyarihang baguhin ang isip mo, baguhin ang kaluluwa mo, baguhin ang araw mo. Bigyang halaga ang isang talata, kahit isang linya lang, na magpapatatag sa iyo sa gitna ng pag-aalinlangan. Isiping araw-araw, bago mo pa buksan ang mata mo, dalin mo ang panalangin na ito at salain mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Hayaan mo itong magsilbing ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Salmo 119:105. Dahil kapag may tinig ka mula sa Diyos na gumagabay, bawal ang takot. Pangatlo, ang pananampalataya ay aksyon. Huwag mong hintayin mawala ang takot bago ka kumilos. Dahil kung iyan ang taktika ng pananalig, marami ang maghihintay habang buhay. Kailangan mong magsalita kahit nanginginig. Kailangan mong lumakad kahit hindi malinaw ang daan. Kailangan mong manalangin kahit hindi mo alam ang susunod. Sa bawat hakbang na nagtitiwala ka sa Diyos, unti-unti mong nababago ang tanawin ng iyong espiritu. At sa bawat salita ng pananampalataya mo, binubuo mo ang matibay na pundasyon na ang Diyos ang hihimayin ang takot, hindi takot ang hahadlang sa iyo. Isipin mo ito, sa tuwing gumising ka at unang naramdaman mo ang kaba, imulat mo ang iyong mata sa katotohanan na may kasamang Diyos na nananahan sa iyo. Isipin mo ang kapayapaan niya gaya ng ilaw na unti-unting bumabalot sa iyo. Hindi na mo kakailanganin pang gawin ang lahat ng mag-isa. Hayaan mong unti-unting alisin niya ang bigat ng kaba sa loob mo, hindi dahil sa iyong kakayahan, kundi dahil sa Kanya. Sa mga sandaling iyan, kahit hindi mo marinig ang sagot agad, manindigan ka sa pananalig. Manindigan ka sa pag-asang ang Diyos ay gagawa ng bago sa buhay mo. At sa paglipas ng mga oras ngayon, gusto kong imbitahan ka. Tumigil sandali sa isipang mundong gising ka ngayon dahil sa takot. Ipatong mo ang kamay mo sa dibdib mo. Ibaba mo ang galaw ng isip mo. Saglit na huminto ka lang at hayaan mong ang katahimikan ang magsagawa ng himala sa loob mo. Dama mo ba iyon? Ang hibik ng Diyos sa puso mo? Ang paalala niya na may bagong araw na naghihintay? May bagong biyaya? May bago ka pang lalakaran? Bago matapos ang bahaging ito, nais kong itanong sa iyo, anong katotohanan ang nais mong hawakan ngayon laban sa takot? Anong talata ng Diyos ang gusto mong maging paninindigan mo sa araw na ito? Isulat mo sa comments, naniniwala ako kahit may takot, o Jesus, lakasan mo po ang pananampalataya ko ngayon. Pwede mo ring idagdag ang oras na unang tinukso ka ng kaba ngayong araw. Mabibigyang puri natin ng Diyos sa pagsagot niya. At huwag mong kalimutan mag-subscribe dahil sa susunod na bahagi, ibubukas ko sa iyo ang dakilang pahayag ng Diyos na magpapalakas sa loob mo para harapin ang buong araw na may tapang at pananalig. Ngayon kapatid, nasa dulo na tayo ng panalangin at paglalakbay na ito ngayong umaga. Pero ang totoo, ito pa lang ang simula ng panibagong yugto sa loob mo. Hindi aksidente na narinig mo ang mga salitang ito. Hindi rin aksidente na sa dami ng video, ito ang pinakinggan mo ngayon. Ito ay paanyaya ng Diyos. Isang malumanay ngunit makapangyarihang paalala na hindi mo kailangang sumabay sa takot. Maaari kang tumindig sa pananampalataya. Kahit na bumangon ang takot kasabay mo tuwing umaga, pwede mong piliin ang panalangin bilang iyong unang hakbang. Pwede mong hayaan ang presensya ng Diyos ang unang bumalot sa iyo. Sa bawat umagang ikaw ay may hininga pa, may panibagong pagkakataon.
Hindi para matakot, kundi para manalig. Hindi para umatras, kundi para lumaban, gamit ang panalangin bilang sandata at ang salita ng Diyos bilang gabay. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa sigaw ng tapang, kundi sa tahimik na pagtitiwala. Yung kahit wala ka pang sagot, sasabihin mong, alam ko, sasamahan ako ng Diyos. Yung kahit bumabalik ang kaba, pipiliin mong manahimik sa panalangin at maghintay ng direksyon mula sa Kanya. Dahil sa totoo lang, ang pananalig ay hindi lang pakiramdam. Ito ay araw-araw na desisyong tumayo kahit nanginginig, lumapit kahit di alam ang dulo at sumamba kahit walang sagot. Kaya bago mo tapusin ang video na ito, gusto ko lang ipaalala sa iyo, huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo siya kinausap. Kahit simpleng panalangin, kahit ilang salita lang. Sapagkat sa tuwing lumalapit ka, may bagong kapayapaan na bumabalot sa iyo. Tandaan mo ang sinasabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ngayon, nais kong hilingin sa iyo na mag-iwan ka ng komento. Isulat mo, Panginoon, Ikaw ang lakas ng bawat umaga ko. Pwede mo ring ibahagi ang paborito mong bersikulo na nagbibigay lakas sa iyo tuwing umaga o isang panalangin na gusto mong isama natin sa susunod. At huwag mong kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong sa iyo. Mag-subscribe ka rin at i-click mo ang bell para hindi ka mahuli sa susunod nating mga panalangin. At ngayon, may video na lumilitaw sa screen. Panoorin mo iyon pagkatapos nito. Dahil sigurado akong ito'y susunod na hakbang para sa panibagong direksyon na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Tandaan mo, hindi lang ito video, ito ay tugon mula sa langit.